1901. Sa paglitaw ng kakaibang kababalaghan sa Mount Bane. Alam ni Juniper Wasim, ang Grand Priestess ng Void Sect, na may isang mahiwagang isinilang. Bagamat alam niya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Conrad. Hindi niya alintana. Siya surmised na siya ay hindi maglakas loob na makipaglaban sa kanya. Kahit na siya ay namatay sa labanan, si Conrad ay malubhang nasugatan. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mga taga-lupa na mag-aklas. Kaya, hindi natakot si Juniper nang makaharap si Conrad. Naglabas siya ng malakas na aura habang kalmado siyang tumingin sa mukha ng kamatayan. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay. Itinutok niya ito kay Conrad at malamig na sinabing, "Halika sa akin, Conrad. Hindi tayo makalaban ng kontento noong huling nag-away tayo. Tingnan ko kung gaano kakalakas." Dumilim ang mukha ni Conrad habang nakatingin sa kanya. Hindi niya inaasahan na babalik siya sa Mount Bane. Alam niya ang tungkol sa lakas ni Juniper nang lumaban siya sa huling pagkakataon. Dahil medyo mahina lang siya, tiyak na magdaranas siya ng matinding pinsala sakaling magkaroon ng away. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo, Juniper? Malamig na sabi ni Conrad. Hindi mo ako mangangahas na patayin. Sabi ni Juniper, aaminin ko na malakas ka. Pero hindi ka mas malakas kaysa sa akin. Samantala, may mga tao na kasing lakas ko. Kung ako ay mag-all out, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga taga-lupa pagkatapos magdusa ng matinding pinsala. Kaya, iminumungkahi ko na malaman natin ang item sa ating sarili. Si Conrad ay may suot na maulap na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay nag-iisa sa mundo ng walang karagdagang reinforcements. At ang kanyang mga disipulo ay mahina. Hindi niya kayang tumayo ng mag-isa laban sa lahat ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, mag-iiba ang mga pangyayari kung makukuha niya ang prutas. Ang kanyang lakas ay aabot pa sa mas mataas na taas. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango siya at sinabing, "Sige, ipinapangako ko sa iyo na ang Void Sect ay ibibigay ang iyong bahagi sa deal. Gayunpaman, kailangan mong makipagsanib puwersa sa akin upang labanan ang mga taga-lupa." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Juniper. Alam niya na ang makalupang tinatawag na omniscient deity ay lubhang makapangyarihan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng puwersa kay Conrad, wala siyang dapat ikatakot. Tumingin sa kanya si Juniper at sinabing, "Gusto kong tingnan kung anong bagay. Sundan mo ako." Tumalikod na si Conrad para umalis. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa puno ng berry. Isa itong puno na ilang metro ang taas. Ang mga lilang bulaklak ay namumukadkad sa mga sanga habang naglalabas ng lilang liwanag at naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Sa sandaling lumapit sila sa puno ng berry. Naramdaman ni Juniper ang napakaraming kasaganaan ng Empyrean spiritual energy. Ang espiritual na enerhiya ay mas malaki pa sa sacred land ng kanyang sekta. Anong makapangyarihang Empyrean spiritual energy? Gaya ng inaasahan sa lupaing ninuno. Ang espiritual na enerhiya nito ay napaka-keringal kahit na ang selyo ay hindi pa nailalabas. Anong uri ng kapangyarihan ang ipapalabas kung mangyayari ito? Natigilan si Juniper. Pagtingin kay Conrad, tinanong niya, "Anong berry ito?" Umiling si Conrad at sinabing, "Hindi ko alam. Paano ito nabuo?" Masyado kang maraming tanong. Malamig na sinulyapan siya ni Conrad. Nang makita ito, tumahimik si Juniper at tinitigan ang lilang bulaklak. Isang lilang liwanag ang nagpapaliwanag sa paligid. At isang nakakaakit na halimuyak ang tumagos sa hangin. Kapag ang berry ay hinog na, ito ay magiging isang mahalagang bagay. Inaabangan niya ang araw na iyon. Samantala, matiag ang naghintay sina James at Thea sa paanan ng Mount Bane. Maraming martial artists ang lumapit sa kanila para mag-greet. Na magalang namang ibinalik ni James ang mabait na gestures.
Lumipas ang isang araw, at lumitaw sina Langston at Tyrus. Sa likod nila ay ilang martial artist mula sa Lothian, na kinabibilangan ni Tapio Cabrol, ang nakatatandang kapatid ni Delaney. Lumapit si James sa kanila at binati, "Lolo, Uncle." Bahagyang kumaway si Langston at tumingin sa kanya. Nagtanong, ano ang sitwasyon sa Mount Bain? Umiling si James at sinabing, "Hindi ko pa alam. Isang kumikislap na lilang liwanag lang ang nakikita ko sa di kalayuan at nararamdaman ko ang nakakaakit na halimuyak sa hangin. Ang mahiwagang berry ay hinog na. Gayunpaman, wala akong ideya kung ano iyon. Mukhang, siya nga pala. Ang Grand. Ang priestess ng Void Sect ay umakyat sa Mount Bain kahapon at hindi na bumalik mula noon. Dapat ay nakipagkasundo siya kay Conrad Titus." Nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ni Langston. Kabanata 1902, ibig sabihin ba niyan ay parehong nasa Mount Bain ang Void Sect's Grand Priestess at Conrad Titus? "Ma'am," tumango si James at sinabing, "Tama ka." Nawala sa pag-iisip si Langston. Aakyat na sana siya ng bundok ng walang pag-aalinlangan kung mayroon lamang isang kalaban sa itaas. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pagkakataon laban sa pinagsamang lakas ng dalawang martial artist sa supernatural rank. Pinagmasdan niya ang paligid, nang mapansin na ang omniscient deity ay wala kahit saan. Hindi niya maiwasang magtanong, "Nandito ba ang omniscient deity?" Sabi ni James, "Naghihintay ako dito simula kahapon ng tanghali. However, there's no sign of him. Maghihintay tayo dito." Kung gayon, sinabi ni Langston, ang Mount Bain ay kung saan matatagpuan ang selyo. Kaya dapat nabigyang pansin ng omniscient deity ang mga kaganapang nangyayari dito. Siguradong darating siya. Nagtitiwala si Langston na malapit nang dumating ang omniscient deity. Unti-unting dumami ang mga tao. "Ha. Hoy James." Umalangaw-ngaw ang tawanan sa di kalayuan. Pagkatapos, lumapit si Callan Maverick kay James. "Ang tagal na nung huli tayong nagkita. Narinig ko na nasa saradong pagmumuni-muni ka sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Paano nangyari?" Tumingin si James sa kanya sabay ngiti. "It's alright, I guess." Nadagdagan ang lakas ko. Nang marinig ito, naintriga si Callan. Tinanong niya, "Anong yugto na ang narating mo?" Ngumiti ng matamis si James. "Nabali ko na ang pangalawang kadena sa loob ng katawan ko." Natigilan si Callan. "Nakawala ka sa pangalawang kadena sa loob lamang ng ilang taon." Hindi siya makapaniwala sa narinig. Paano nagawang makawala ni James sa ikalawang kadena sa loob lamang ng kalahating taon? Anong hindi kapani-pani walang bilis ng paglilinang? Si Callan, sa kabilang banda, ay hindi pa naramdaman ang presensya ng Empyrean spiritual energy. Ngumiti si James at nanatiling tahimik. Kasunod ng hitsura ni Callan. Parami ng parami ang dumating. Maging si Thomas ay naririto sa tabi ng mga tagapag-alaga ng Jepires sina Tobias at Lukjan. Ang huling dalawa ay nasa closed-door meditation. Matapos ubusin ang Dragon Essence, tumawid sila sa ikasyam na ranggo. Si Thomas, gayon din, ay nagawa ito na ubusin ang kapangyarihan pagkatapos ng dugo ng dragon. Gayunpaman, habang pilit silang sumusulong sa mga yugto, hindi nila naramdaman ang presensya ng Empyrean spiritual energy sa kabila ng pagkakaroon ng husay sa pakikipaglaban ng isang 9th rank martial artist. Lumapit si James sa kanila at binati si Thomas. "Lolo." Sinulyapan siya ni Thomas at nakitang tumango. "Kumusta ang sitwasyon sa Mount Bain?" Ikinwento ni James ang mga nangyari sa kanya. Nang marinig ang tungkol sa kanila, nagdilim ang ekspresyon ni Thomas. Conrad Titus at Juniper Wasim. Medyo mas komplikado na ito. Hindi nagtagal, dumating ang mga miyembro ng Polaris Sect at Blood Race.
Ang lahat ng makapangyarihang martial artist sa Earth ay nagtipon-tipon sa isang lugar. Gayunpaman, kahit na lumipas ang isang araw, ang omniscient deity ay wala pa ring nakikita. Samantala, ang nakakaakit na pabango na nagmumula sa Mount Bane ay lalong lumalakas. Habang ang berry ay malapit ng mahinog, alam ni Langston na hindi na sila makapaghintay pa. Lahat, lumakas ang boses niya, at napalingon sa kanya ang mga tao. Sinabi ni Langston, ang Mount Bane ay pag-aari ng Earth. Hindi namin maaaring payagan ang mga tagalabas na manghimasok sa aming teritoryo ayon sa gusto nila. Ngayon, itataboy natin ang mga nanghihimasok mula sa Mount Bane sa panganib na mawalan ng buhay. Sa kasalukuyan, mayroong 2 martial artist sa supernatural rank sa Mount Bane. Kaya kung panindigan ang isa sa kanila, sigurado ba kayong lahat sa pakikipaglaban sa isa? Nang marinig ito, tumahimik ang mga tao, maging ang 2 martial artist ng blood race na nakawala sa pangalawang kadena ay nanatiling tahimik. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng mga nakaalaya sa pangalawang kadena at ng supernatural na ranggo ay sadyang napakalaki. Kahit na pinagsama nila ang kanilang lakas, maaaring hindi sila magkaroon ng pagkakataon laban sa isang supernatural. Kabanata 1903. Walang nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Si Langston ay maaaring lumaban sa isang supernatural ng mag-isa. Ngunit ang ibang supernatural ay maaaring lipulin silang lahat ng madali. Natahimik ang lahat. Nagsalita si Tyrus. Nabali ko na ang pangatlong kadena. Nang marinig ito, lahat ay napalingon sa kanya. Kalahating taon na ang nakalipas. Ibinalik ni Langston ang Phoenix Essence at ilang dugo ng Phoenix pagkatapos patayin ang Phoenix. Kahit na si James ay binigyan ng Phoenix Essence, si Tyrus ay nasa closed-door meditation sa nakalipas na 6 na buwan na sumisipsip ng napakalaking kapangyarihan na nakatago sa loob ng dugo ng Phoenix. Sa kasalukuyan, nakalaya na siya sa ikatlong kadena at isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa antas ng supernatural. Nagpatuloy si Tyrus, sa pinagsamang lakas ko, ang Grand Patriarch ng Blood Race, at si James. Maaari nating itali ang isa sa mga supernaturals down kahit na hindi natin siya matalo. Fair na, umalis na tayo. Si Caden Walsh Elan, ang Grand Patriarch ng Blood Race, ay nagsabi, ang Mount Bane ay pag-aari ng Earth. Hindi natin maaaring payagan ang mga tagalabas na ito na manghimasok sa ating lupain. Kailangan nating ipagtanggol ang Mount Bane kahit na ito ay kabayaran ng ating buhay. Lumapit si Thomas at sinabing, habang nakikitungo ka sa mga supernatural, ipaubaya mo sa akin ang iba. Bukod kina Tyrus, James, at Caden, marami ring makapangyarihang martial artist ang naruroon. Sa katunayan, mayroong isang maliit na bilang ng mga 9th rank martial artists. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, napagkasunduan nila, maglulunsad sila ng pag-atake sa Mount Bane. Sisingilan, nag-charge sila pasulong, nangunguna si Langston, na sinundan ng malapitan nina Tyrus, Caden, at James. Nasa likuran ng iba pang 9th rank martial artists. Samantala, ang mga hindi pa tumawid sa ika-9 na ranggo ay nanatili sa paanan ng bundok. Ito ay magiging isang labanan hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, maaari silang mawalan ng buhay anumang oras. Sa tuktok ng Mount Bane, ang iyong kabanalan. Si Amon na nakasuot ng itim na damit ay sumugod kay Conrad at lumuhad sa harapan niya. Nakasuot ng panik na ekspresyon. Nagmamadali niyang sinabi, may nangyaring kakila-kilabot. Si Conrad ay nasa kalagitnaan ng pagtalakay sa mga gawain ng Sealed Realm kay Juniper nang pumasok ang kanyang nasasakupan. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Tinanong niya, ano ang problema? Ang mga tagalupa ay naglunsad ng isang pag-atake. Sabi ng lalaki, damn it. Agad na tumayo si Conrad. Pagkatapos,
Naglabas ng nakakatakot na aura. Mabilis siyang sumugod sa pinangyarihan habang si Juniper ay sumunod malapit sa likuran. Sa kalagitnaan ng Mount Bane, si Langston at ang iba pang martial artist ay umaakyat sa bundok nang may bumagsak na figure mula sa langit. Whoosh! Ang figure ay nagningning ng isang nakabubulag na gintong liwanag. Tulad ng isang celestial na nilalang na bumaba mula sa langit. Tumayo siya ng 30 metro sa gitna ng hangin at tumingin pababa sa mga makalupang naninirahan. Nagdilim ang mukha niya, at malamig na sinabi niya, "May death wish ka ba?" Pagkatapos, dumating si Juniper. "Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Akala ko may kasunduan tayo 6 months ago. Ipinagbabawal kang pumasok sa Mount Bane. Kung hindi, papatayin ka sa paningin." Nagpapalabas din siya ng malakas na aura. Huminto ang grupo. Tumingin si Langston sa dalawa at sinabing, "Pag-aari ng Earth ang Mount Bane. How dare you outsiders okupahin ang aming lupain? Umalis ka sa aming paningin sa sandaling ito. Kung hindi, ito ang iyong huling pahingahan." Nahaharap sa dalawang supernatural. Hindi natakot si Langston. "Hahaha." Tumawa si Conrad. "Anong biro? Ginagawa ng mga malalakas ang kanilang makakaya habang ang mahihina ay nagdurusa sa dapat nilang gawin. Ito ay isang hindi nababagong batas ng sansinukob. Gusto mong kunin muli ang Mount Bane sa ibabaw ng bangkay ko." Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada. Swish! Naputol ang invisible sword light sa hangin. Napakalaki ng kanyang aura na magiging kalawakan ay nasira. "Sa tingin mo ba natatakot ako sayo?" Umungol si Langston at sinugod siya. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Conrad. Boom! Kabanata 1904. Nagtama ang kanilang mga palad. At napalipad si Langston. Si Conrad naman ay napaatras lang. Kaagad. Alam ng lahat na mas mahina si Langston kaysa kay Conrad. Gayunpaman, hindi natakot si Conrad. Matapos mapalipad, inipon niya ang kanyang sarili at itinaas ang kanyang espada. Pagkatapos, muli siyang sumugod kay Conrad. Isang matinding labanan ang sumiklab sa kalangitan. Nakasuot ng mataimtim na ekspresyon. Sinabi ni Tyrus, "Mabilis natin ito. Kapag natalo natin si Juniper, matutulungan natin ang aking ama." Tumango si James. Swish! Pagkatapos, itinaas niya ang Primordial Dragon Blade. Sina Tyrus, James, at Caden ay sumugod kay Juniper. Nang makita ito, nagdilim ang mukha ni Juniper habang malamig na sinabi, "May death wish ka." Habang sinasabi niya iyon, itinaas niya ang kanyang espada. Swish! Ang wave ng sword energy ay pinutol sa hangin. Ang tatlo ay mabilis na nakaiwas sa pag-atake at naghiwa-hiwalay. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Nagsagawa si James ng nakakatakot na sword technique. Mula nang makawala siya sa pangalawang kadena, lumakas ang kanyang lakas. Wala nang epekto sa kanya ang aura ni Juniper. Ang kanyang mabilis at maliksi ang mga galaw. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa likod ni Juniper. Gayunpaman, pambihira ang bilis ni Juniper. Paimpol siyang tumalikod at naglaslas gamit ang kanyang espada. Kumalabog. Nagsagupaan ang mga espada. Naramdaman ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan na kumakalat mula sa Primordial Dragon Blade sa kanyang buong katawan. Kaagad, ang dugo, umikot ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. At samuka siya ng isang subo ng dugo. Samantala, ang pakiramdam niya ay dinudurog ng bundok ang kanyang katawan. Hindi makayanan ang napakabigat na bigat. Bumagsak siya mula sa langit at bumagsak ng husto sa tumpok ng mga durog na bato. Kasabay nito, sinimulan ni Tyrus ang kanyang pag-atake. At gayon din si Caden. Gayunpaman, makapangyarihan si Juniper. Pinalipad niya si Caden sa isang galaw. Maging si Tyrus ay nagsimulang mawalan ng lakas.
Ang supernatural na antas ay talagang nakakatakot. Kahit na nakalaya na si Tyrus sa ikatlong kadena, mas mahina pa rin siya kaysa kay Juniper. Ganap na binugbog. Siya ay pasuray-suray na paatros habang tinatamo ang isang sugat ng espada sa kanyang braso. Kung saan ang dugo ay bumulwak na parang dumadaloy na talon. Gumapang si James palabas ng mga guho na hirap dahil hindi pa siya nakipaglaban sa isang supernatural. Wala siyang ideya kung gaano sila kakilakilabot. Pinag-catalyze niya ang True Lunar at Terra Energy para sugpuin ang kanyang sugat at iniskan ang kanyang paligid. Si Kaidan ay nasugatan at hindi na nang ahas na ipagpatuloy ang laban. Si Tyrus naman ay nakatalikod pa rin. Mas matindi pa ang labanan sa kabila. Lubhang makapangyarihan sina Langston at Conrad. Kahit na si Conrad ang mas malakas sa dalawa, hindi niya kayang talunin si Langston na ginamit ang buong puwersa niya. Samantala, nakipaglaban si Thomas sa mga tauhan ni Conrad kasama ang mga disipulo ng Void Sect at iba pang 9th rank martial artist. Gayunpaman, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa kaaway. Di nagtagal. Marami ang namatay sa larangan ng digmaan. Matapos suriin ang larangan ng digmaan, sumali si James sa pakikipaglaban sa Primordial Dragon Blade. Nang maramdaman ang nagbabantang banta, sumuko si Juniper sa paghabol kay Tyrus at tumalikod. Nang makita si James, na nakahawak sa Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay, nagdilim ang mukha nito. May death wish ka, di ba? Ipapadala kita sa kabilang buhay. Pagkatapos, sinugod niya si James sa nakakatakot na bilis. Bago siya dumating, ang kanyang sword energy ay sumabog na. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Nakatulize ni James ang True Lunar at Terra Energy sa pinakamataas na antas nito. Kasabay nito, inipon niya ang kapangyarihan ng kanyang dugo at kalamnan sa Primordial Dragon. Ang kanyang espada ay nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Agad namang tumaas ang aura ni James. Kabanata 1905, sa pamamagitan ng pag-catalyze ng True Lunar at Terra Energy pati na rin ang kapangyarihan ng dugo at kalamnan. Biglang tumaas ang aura ni James. Hawak ang espada sa kanyang kamay. Sinugod siya ni Juniper. Klang. Nagsagupaan ang mga espada. Nagpalipat-lipat ng taktika si James at diretsyong tinutukan ang vital point ni Juniper. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Hindi niya inasahan na magiging ganito kakakaiba ang sword technique ni James. Kaya nagmadali siyang lumipat ng taktika para ilihis ang atake nito. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Hindi lamang napigilan ni James ang pag-atake ni Juniper, ngunit nagawa pa niya ang unang sword art at ang first lunar at Terra sword art laban sa kanya. Si Tyrus naman ay nakakuha ng panandaliang pahinga. Nagmamadali siyang umatras sa malayo at uminom ng isang bote ng elixir. Nang mapanood ang labanan nina James at Juniper, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Gaano kalakas! Ang kanyang tunay na enerhiya ay halos kapantay ng lakas ko sa kabila ng pagkabali lamang sa dalawang tanikala. Kung nakalagpas siya sa ikatlong kadena, madali niyang makakalaban sa isang supernatural. Bagamat nagawa ni James na minindigan laban kay Juniper, ito ay pansamantala lamang. Napakalakas ng Juniper. Sa bawat oras na magsasalpukan ang kanilang mga espada, nararamdaman niya ang kanyang blood energy na kumikislap sa loob ng kanyang katawan. Nagawa lang niyang sugpuin ang blood energy sa pamamagitan ng napakalaking True Lunar at Terra Energy. Kumalabog. Muli, nagsalubong ang mga espada. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Juniper ang lahat ng kanyang lakas. Sa sobrang pagkagulat, nanlalambot ang braso ni James. At pinalipad siya. Whoosh! Mabilis na sumugod si Juniper sa kanya. Sa isang iglap, humarap siya sa kanya at tinusok ang kanyang katawan gamit ang kanyang espada. Gusto ni James na iiwas ang kanyang pag-atake.
Gayunpaman, ang kanyang bilis ay masyadong pambihira. Walang magawa, ang kanyang katawan ay tinusok ng espada ni Juniper. Kasabay nito, hinampas siya ni Juniper sa kanyang palad at pinalipad siya. James. Namutla ang mukha ni Tyrus. At muli siyang sumugod kay Juniper. Darling. Nasa kalagitnaan si Thea ng pakikipaglaban sa isang 9th rank martial artist nang mapansin niyang nasugatan si James. Nagmamadali niyang tinalikuran ang kalaban at sumugod kay James. Bago pa bumagsak si James sa lupa, nahawakan niya ito sa oras. Pagkatapos, hawak ang sugatang si James sa kanyang mga bisig. Umatras siya sa malayo, sa isang malaking bato sa di kalayuan. Wearing anxious expression on her face, Thea asked, "Are you okay, darling?" Hindi lang nabutas ang katawan. Nataman pa siya ng suntok sa dibdib. Sa paglabas ni Juniper, dumanas siya ng matinding pinsala sa loob. "Hindi pa ako mamamatay." Pinunasan ni James ang dugo sa labi niya. "Damn it!" Galit na galit si Thea. Nang lumingon siya at makita ang matinding labanan sa di kalayuan, itinaboy niya ang malevolent espada at tumungo sa larangan ng digmaan. Sinubukan siyang pigilan ni James. Ngunit wala itong silbi. Nababalot ng galit si Thea. Ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay kumulo. At ang kanyang mga mag-aaral ay naging dugo pula. Ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. At naglabas siya ng nakakatakot na aura na nalampasan ni Tyrus. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa larangan ng digmaan at naglaslas gamit ang malevolent sword. Isang sword light na 100 metro ang haba ng naputol sa hangin. Si Juniper, na nasa gitna ng matinding labanan laban kay Tyrus, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod nang maramdaman niya ang isang malakas na aura na papalapit mula sa likuran. Habang lumingon siya, halos nasa kanya na si Sword Light. Nang makita ito, dali-dali siyang naglaslas gamit ang kanyang espada. At ang nakakatakot na sword energy ay sumambulat at pinalihis ang pag-atake ni Thea. Nagdemonyo si Thea, bagamat ang kanyang lakas ay nanapalakas. Siya ay mas mahina kaysa kay Juniper. Nang makita ang mga dagwang mata ni Thea, natigilan si Juniper. What the? Nagtataglay ba siya ng supreme spiritual root? Hindi kaya na demonyo siya pagkatapos kumain ng dugo ng banal na hayop. Dahil si Juniper ay nagmula sa isang sealed realm. Alam niya ang tungkol sa mga gawain sa Earth. Sa sandaling iyon, sa halip ay natatakot siya hindi kay Thea, kundi sa kanyang demonyong bersyon. Kabanata 1906, nang siya ay nalilito. Si Thea ay sumugod sa kanya. Inipon niya ang kanyang sarili at sinalubong ang kanyang pag-atake. Boom! Nag-away ang dalawa. Ang makapangyarihang true energies ay bumangga at nasira kahit na espasyo. Agad na pinalipad si Thea. Maging si Juniper ay napaatras. Tahimik na bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga. Nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos, kumulo ang dugo ni Thea. At ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa loob ng kanyang dugo. Bagamat nakatawid lang siya sa ika-9 na ranggo kamakailan, nagawa niyang paatros si Juniper sa pamamagitan ng brute force na mag-isa. Mamatay. Pinandilatan ni Thea si Juniper na may dugong mga mata. Ipinatawag niya ang true demonic energy. Nilagyan ito ng malevolent sword at gumanap ng demonic sword art. Ang lakas ng demonic sword art ay lubos na nadagdagan ng kanyang true demonic energy. Masyadong malakas ang nademonyong si Thea, maging si Juniper, na isang supernatural, ay nawalan ng katinuan. Sa di kalayuan, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa at pinagaling ang kanyang mga sugat habang nanunood ng labanan. Tuluyan na siyang natigilan nang makita ang lakas ni Thea. Ang kapangyarihan ni Thea ay hindi kapani-paniwala. Dahil hindi siya nagdemonyo nitong nakaraang taon. Naisip ko na ang mga problema sa loob ng kanyang katawan ay nalutas na.
Hindi ko ini-expect na mademonyo siya pagkatapos makaranas ng pagkabigla. Ang lakas ni Thea na ikinagulat ni James. Kasabay nito, nag-aalala siya sa kaligtasan nito dahil ayaw niyang manatili siya sa ganitong estado. Ngayong sumama na si Thea sa labanan. Nakahinga ng maluwag si Tyrus. Mabilis siyang umatras sa malayo. Uminom ng elixir, at sinimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagpatuloy ang labanan sa langit. Nagsagupaan ang mga espada, at nagsalpukan ang mga kamao. Habang ang nakakatakot na true energy ay naputol sa hangin. Ang mga nakapaligid na bundok sa paligid ng Mount Bane ay dahan-daang nawasak. Gayunpaman, dahil ang Mount Bane ay kung saan matatagpuan ang selyo, nagtataglay ito ng ilang mahiwagang katangian. Kahit na gumuho ang mga bundok sa isang tambak ng mga durog na bato. Takot silang bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Lumilitaw na mayroong isang uri ng malakas na puwersa na nagbabantay sa rehiyon. Habang ginagamot ni James ang kanyang mga sugat, patuloy niyang pinagmamasdan si Thea. Sobra ang demonic sword art ni Thea. Kapag pinagsama sa kanyang murderous energy, kahit si Juniper na nasa supernatural level ay nagsimulang mawalan ng saligan. Damn you! Nagmura siya. Swoosh! Sa pagkakataong iyon, 81 itim na karayom ang biglang lumitaw sa paligid ni Thea. Ito ay Excelter. Ang 18 isang karayom ay pinutol sa hangin at sinaksak kay Juniper. Namutla ang mukha ni Juniper habang nagmamadaling umiwas sa mga karayom. Sa sandaling iyon, lumitaw si Thea sa itaas niya at nilalas gamit ang kanyang malevolent sword. Nang makita ito, nagmamadaling itinaas ni Juniper ang kanyang espada. Pagkatapos, isang sword light na 100 metro ang haba ay bumagsak patungo kay Juniper. Naagad na naputol ang kanyang espada sa kalahati. Habang paatras siya, lumipad si Excelter papunta sa kanya. Dahil sa matinding pinsala, bumagsak siya mula sa langit at bumagsak sa lupa. Bago siya gumapang palabas ng mga durog na bato, si Tyrus ay agad na humarap sa kanya at tinamaan ang kanyang mga acupuncture point upang isara ang kanyang cultivation base. Pagkatapos, kinaladkad niya siya palabas ng mga durog na bato at idiniin ang kanyang espada sa kanyang leeg. Tumingin siya kay Conrad, na nasa gitna ng isang matinding labanan laban kay Langston. At sumigaw, "Tumigil ka ngayon." Si Conrad ay nasa gitna ng isang matinding labanan laban kay Langston. Bagamat siya ang nakatataas, hindi niya madaling talunin si Langston. Tapos may boses galing sa ibaba. Tumingin siya sa ibaba at napagtanto na si Juniper ay natalo. At isang espada ang idiniin sa kanyang leeg. Sumigaw si Tyrus, "Gumawa ka pa at patay na siya." Kabanata 1907. Pinagbantaan ni Tyrus si Conrad sa buhay ni Juniper. Naikuyom ng mahigpit ni Conrad ang kanyang espada habang nagdidilim ang kanyang mukha. Nakipaglaban siya kay Langston, ngunit pinagtuunan niya ng pansin ang laban ni Juniper. Dahil alam niyang natalo ang babae si Juniper, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Thea. Tanghali, bumabalik na sa normal si Thea, at natahimik na ang dugo sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting naglaho ang malakas na aura na ipinalabas niya. Beast blood. Ha! Bulong niya. Nagpasya si Conrad na tapusin ang labanan. Ang lakas ng makalupa ay higit pa sa kanyang inaasahan. Habang sinasaklab ni Conrad ang kanyang espada, nakahinga ng maluwag si Langston. Pagkatapos, bumaba si Langston mula sa langit at nagpakita sa harap ni Tyrus. Iniwan ni Thea ang kanyang pagiging demonyo. Ang kanyang mukha ay mapotla, at hindi siya makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Lumilitaw na ang labanan kanina ay ganap na naubos ang kanyang enerhiya. Kinaladkad niya ang mahina niyang katawan papunta kay James. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" "Okay lang ako. Medyo nahilo lang ako." Mahinang wika ni Thea. Malabo ang mga alaala niya sa nakaraang labanan.
Ang alam niya lang ay nakipag-away siya kay Conrad matapos siyang mademonyo. Kung tungkol sa mga detalye, wala siyang maalala. Bumuti na ang kalagayan ni James matapos niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Bagamat hindi pa siya ganap na gumaling, wala na siya sa mortal na panganib. Kasunod ng pagtigil ng labanan, isang meeting na kalmado ang bumagsak sa lugar. Maraming alagad ni Conrad at ang Void Sect ang namatay sa labanan. Nagtipon ang crowd, bumaba si Conrad mula sa langit at tumayo sa harapan ni Tyrus. Tinitingnan ang mga taga-lupa. Sinulyapan ni Langston ang talunan at malubhang nasugatan na si Juniper at kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi niya akalain na si Thea ang matatalo sa kanya. Tapos, lumapit sa kanya sina Thea at James. Anong balak mong gawin? Tanong ni Conrad. Hindi niya piniling itigil ang labanan dahil sa Juniper. Kung tutuusin, wala siyang pakialam sa kaligtasan nito. Sa halip, naniniwala siya na siya ay kukubkuban sa lahat ng panig ng mga taga-lupa pagkatapos ng kanyang pagkatalo. Dahil baka hindi siya makalaban sa kanilang pinagsama-samang lakas. Pinili gumawa ng kompromiso. Sinabi ni Langston, ang aming mga tuntunin ay simple. Umalis ka agad sa Mount Bane. Hindi pwede. Nagdilim ang mukha ni Conrad. At sinabi niya, sa aking patay na katawan, pinili kong tapusin ang laban hindi dahil natatakot ako sa iyo. Pinag-isipan ito ni Langston at sumagot. Kung ganoon, humanap tayo ng paraan para magkasabay. Maaari kang manatili sa Mount Bane sa kondisyon na kami ay pinahihintulutan din na manatili. Mula ngayon, ipinagbabawal na saktan ang mga taga-lupa sa paligid ng Mount Bane. At nangangako kaming hindi gumawa ng isang hakbang laban sa iyo nang walang dahilan. At ibabahagi natin ang mga kayamanan na lumilitaw sa bundok Bane sa ating sarili sa patas na paraan. Tumingin siya kay Conrad at nagtanong. Paano iyon tunog? Nawala sa isip si Conrad. Dahil nag-iisa lang siya sa Earth. Walang paraan na mapuksan niya ang lahat ng mga taga-lupa ng mag-isa. Kung kalabanan niya ang mga ito nang walang pangangailangan, maaaring hindi siya mabuhay ng matagal. Matapos mag-isip sandali, nakipagkompromiso siya. Sige, kung ganoon. Nang marinig ito, lahat ng mga taga-lupa ay nakahinga ng maluwag. Bumitaw si Tyrus sa pagkakahawak kay Juniper. At lumapit si Conrad sa kanya at binuksan ang kanyang mga acupuncture point. Kaagad na nakatalyze ni Juniper ang true energy para gumaling ang kanyang mga sugat. Ang labanan sa Mount Bane ay nagresulta sa isang resulta na kapaki-pakinabang sa lahat. Pagkatapos nilang piliin na itigil ang labanan, silang lahat ay tumungo sa puno. Nang makita ang mga lilang bulaklak at ang kumikislap na lilang liwanag ng puno. Nagulat ang mga taga-lupa. Ang sarap ng pabango. Kabanata 1908. Napakaamoy nito. Ito ay magiging isang hindi mabibaylang kayamanan kapag ang berry ay hinog na. Ito ay dapat na isang mahiwagang prutas. Marami ang nag-usap. Napatingin din si James sa puno. Natulala siya sa bango at sa marilag na Empyrean spiritual energy dito. Ang paglilinang sa gayong lugar ay lubos na nagpapabilis ng pag-unlad ng isang tao. Nanatili siyang tahimik at nakaupo sa isang lotus position sa lupa habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Matiyagang naghintay ang lahat. Samantala, patuloy na sumumulyap si Conrad kay Thea. Napakunot noo niya na parang ang lalim ng iniisip. Labis na hindi komportable si Thea. Umupo sa tabi ni James. Bumulong siya. Darling, ang Conrad guy na iyon ay patuloy na sumumulyap sa akin. Bahagyang kumaway si James at sinabing, huwag mo siyang pansinin. Darling, ano ba talaga itong puno? Umiling si James at sinabing, paano ko malalaman? Gayunpaman, isa si Thea sa maraming naintriga. Lumapit si Langston kay Conrad. Dahil pinili nila ang kapayapaan kaysa digmaan. Walang karapatan si Conrad na monopolyo ang puno. Kaya,
Pinili ni Conrad na sagutin ng matapat. Ang punong ito ay dating ordinaryong puno. Isang gabi ilang araw ang nakalipas. Tinamaan ng kidlat ang punong ito. Pagkatapos, isang buto ang tumubo at namumulaklak sa gabi ring iyon. Ito ay namumulaklak na sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, lahat ay natigilan. Ito ay simpleng mahiwagang. Pagkatapos magbigay ng paliwanag sa karamihan, nilapitan niya si Thea at mahinang ngumiti sa kanya. Nagtanong, "So, you must be Thea Callahan." Ungol ni Thea at hindi siya pinansin. Ngumiti si Conrad at sinabing, "Talagang kahanga-hanga ka, bagamat tumawid ka lamang sa ika-9 na naganap. Nagawa mong talunin ang isang supernatural gamit lamang ang dugo ng hayop sa loob ng iyong katawan." Nanatiling tahimik si Thea, kumunot ang kilay ni James at sinabing, "Anong dugo ng hayop? Dugo iyon ng 4 na banal na hayop." Pagkarinig nito, ipinaliwanag ni Conrad, naubos niya ba talaga ang dugo ng 4 na demonyo? Hindi makapaniwala si Conrad sa kanyang narinig. Akala niya ay na demonyo lang si Thea dahil kinain niya ang beast blood. Hindi niya inaasahan na naubos niya ang dugo ng 4 na demonyo. Huminga siya ng malalim. Si James ay labis na naintriga sa Sealed Realms. Dahil lumapit si Conrad sa kanila, pinili niyang magtanong sa kanya, "Ano ang 4 na demonyo?" Pagkatapos ay kolektahin ang kanyang sarili. Ngumiti si Conrad at sinabi, "Walang saysay na itago ito sa iyo. Sa palagay ko, ang 4 na banal na hayop na tinutukoy mo ay talagang tinatawag na 4 na demonyo. Napuno ng demonic enerhiya. Ang sinumang kumonsumo sa kanilang dugo ay makakaranas ng energy deviation at sa huli ay magiging isang demonyo. Ito ay dapat na isang sakuna para sa sangkatauhan." Gayunpaman, habang nagsasalita siya, sumulyap siya kay Thea. Ang dugo ng demonyo ay may maliit o walang epekto sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kabaligtaran ay totoo para sa mga nagtataglay ng supreme spiritual root. Kung mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas magiging malakas ang isa pagkatapos mademonyo isang araw. Siya ay magiging sugo ng sisira sa mga taga-lupa. Sabi ni Conrad. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Ang espekulasyon ni Conrad ay tumugma sa mga salita ni Langston. Tumingin si James kay Conrad at nagtanong, "Ano ba talaga ang Sealed Realm?" Ibinalik ni Conrad ang kanyang tingin. Hindi niya inaasahan na ganoon ang itatanong sa kanya ni James. Gayunpaman, ito ay inaasahan. Ang lupa ay minsang nabuklod. Dahil dito, ang ilang kasaysayan ay tuluyang nawala sa panahon. Ito ay isang mahabang kwento. At hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito. Isang bagay lang ang kailangan mong malaman. Kapag nasira ang selyo, bababa ang ultranatural sa Earth at lilipulin ang lahat ng sangkatauhan minsan at magpakailanman. Nang marinig ito, lumubog ang puso ng mga tao. Ang mga ultranatural. Gaano sila kalakas? Kabanata 1909. Ang mga ultranatural. Gaano kaya sila kalakas para tawaging ganyan? Mahirap isipin ang mga Earth lang. Ang alam lang nila ay isang malungkot na kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Natahimik si Conrad. Si James naman ay hindi na nagtanong pa. Nakaupo lang siya sa isang lotus position sa lupa at pinagaling ang kanyang mga sugat. Sumunod naman ang iba habang bumalot ang nakakabinging katahimikan sa lugar. Habang ginagamot nila ang mga sugat, ang kanilang mga tingin ay nagkokontento sa punong nasa harapan nila. Hindi nila kayang malaman ang berry. Ang berry ay nakapagtataka, kaya ang bilis ng paglaki nito ay walang kapantay. Pagkaraan ng isang araw, natuyo ang bulaklak, at lumitaw ang isang usbong. Natigilan ang lahat. Sa normal na mga pangyayari, lilito lamang ang isang usbong pagkatapos mamukadkad ang mga bulaklak nito sa loob ng mahigit 1 buwan. Ngayon, 1 araw na lang ang lumipas. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala.
Isang linggo silang matiyagang naghintay. Pagkalipas ng isang linggo, unti-unting lumitaw ang mga lilang berries sa puno. Sila ay kasing laki ng kamao. At ang kanilang hitsura ay hindi gaanong naiiba sa mga mansanas. Hindi lamang iyon, ngunit kumislap din sila ng mapurol na lilang liwanag at naglabas ng nakakaakit na halimuyak. Matapos gumaling ang kanyang mga sugat sa loob ng isang linggo, halos gumaling na si James. Kahit na ang kanyang mga pinsala ay hindi pa ganap na nakapagpapasigla. Hindi na siya naapektuhan ng mga ito. Sa wakas, sabi ni James. Pagtingin sa mga lilang berry sa puno, humakbang siya at sinabing, dumating na ang oras. Si Conrad din ay humakbang pasulong at tumingin sa mga tagalupa, na nagsasabing, dapat ay may humigit kumulang 30 berry sa punong ito. Bagamat nagpasya kaming huwag gumamit ng karahasan. Ako ang nakatuklas ng puno. Natural, kami ang dapat na mamumulot. Yung mga berry muna, ipauwi ko na sayo yung mga natitira. Mayroon lamang siyang mga ilang dosenang disipulo sa lupa. Matapos ang iilan na nasawi sa larangan ng digmaan. Ang 20 na lamang ang natitira. Kung ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng isa, walang matitira. Humakbang din si Juniper at sinabing, ang Void Sect ang unang manggagawa ng mga berry. Ang Void Sect ay halos ganap na naalis. 3 na lamang ang natitira siya. Si Kaj Wasim, at isa pang alagad. Hindi pwede. Hindi nasisiyahan si James. Kung hahayaan niya muna silang mamitas ng mga berry, wala nang matitira sa kanila. Ano? Tumingin si Conrad kay James at kinuyam ang kanyang espada. Malamig na sinabi, kinu-question mo ba ang desisyon ko? Oo, walang takot na sinabi ni James. Tutol ako sa desisyon mo. Heto ang tingin ko. Ang Void Sect at kayo ay igrupo bilang isang team. Habang kaming mga Earthling ay magkakagrupo. Pagkatapos, bawat team ay magsalit-salit sa pagpupulot ng mga berry. Naniniwala ako ito ay patas sa lahat. Hindi, sumigaw si Conrad bilang pagsuway. Kukuha ako ng 20 sa kanila. Siya ay walang kompromiso at walang pakialam sa mga tagalupa. 6 lang ang kailangan ko. Sabi ni Juniper, bagamat 3 na lang ang natitira sa Void Sect. Humingi siya ng 6 na berry. Ilabas na natin ito. Tiningnan sila ni Langston at malamig na sinabi. Kung sino ang mananalo ay magkakaroon ng mga berry. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Tumingin sa kanya si Conrad at naglabas ng malakas na aura. Si Juniper naman ay natakot. Kakatalo lang niya kay Thea noong 1 linggo. Kailangan niya ng oras para tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Kaya gusto niyang iwasan ang labanan hanggat maaari sa ngayon. Malamig na sinabi ni Conrad. Ginagawa ng mga malalakas ang kanilang makakaya at ang mahihina ay nagdurusa sa dapat nilang gawin. Ang mananalo ay magkakaroon ng lahat. Hayaan mong sabihin ko ito ngayon. 20 berry lang ang hinihingi ko. Ito ba ay labis na hinihiling? Pero huwag kang mag-alala. May iiwan ako. Napatingin si James sa puno. Kabanata 1910. Tahimik niyang binilang ang bilang ng mga berry. Mayroong 30 sa kabuuan. Kung kinuha ni Conrad ang 26 na Juniper, 7 lamang ang mananatili para sa mga Earthling. Paano iyon magiging sapat? Napaisip si James at sinabing, mag-away tayo. Kung gayon, nang marinig ito, lahat ay napalingon sa kanya. Patuloy ni James, magsagawa tayo ng martial arts tournament. Kung nanalo ka sa respeto ng karamihan at walang gustong hamanin ka, makakatanggap ka ng 1 berry. Ang bawat kalahok ay may karapatan lamang sa 1 berry. Paano iyon tunog? Alam ni James na ang ilan sa mga nasasakupan ni Conrad ay medyo mahina. Kung sumang-ayon sila sa kanyang mga tuntunin, makakatanggap lamang sila ng ilang mga berry. Samantala, tanging Juniper at kay sa Void Sect ang nakakakuha ng mga berry. Samang-ayon ako, sabi ni Thomas. Ako rin. Walang problema.
Tumango ang mga taga-lupa bilang pagsang-ayon. Hindi ko. Sumigaw si Conrad. Bakit kailangan kong sumali sa isang martial arts tournament? Bilang isa sa mga malakas, dapat akong makakuha ng mas maraming nais. Hindi ako haadlang sa iyong paraan kung nais mong magpatuloy sa iyong plano. Gayunpaman, magkakaroon ako ng 5 berry para sa aking sarili. Ibig sabihin magkakaroon din ako ng 5. Sinulyapan siya ni Langston. Dahil ang bawat isa sa inyo ay may karapatan sa 5 berry. Hindi ba't magtatrabaho iyon na magkakaroon din ako ng 5? Tanong ni Juniper. James snickered. Dahil natalo ka ng asawa ko. Ibig sabihin, makakalima rin siya. Lumapit si Caden at sinabing, dahil ibinabatay natin ito sa lakas. Makakakuha ba ako ng 2 berry kung isa sa alang-alang ko na nakalaya na ako sa 2 tanikala? Ngumiti si Tyrus at sinabing, ibig bang sabihin ay magkakaroon ako ng 4? Nakangiting sabi ni James, kung ganoon, makaka-4 din ako, ngunit hindi ba natin ipagkakait ang natitirang mga berry? Tiningnan ni Conrad ang mga taga-lupa at malamig na sinabi, wala ito sa aking pag-aalala. Gayunpaman, sasabihin ko ito ngayon. Hindi lamang ako magkakaroon ng 5 berry para sa aking sarili. Ngunit matatag din ako ng 5 para sa aking sarili. Mga nasasakupan, kung ikaw ay hindi sumasang-ayon, mabuti na lang lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos kong patayin kayong lahat, kukunin ko ang lahat ng mga berry para sa aking sarili. Bagamat gumawa ng kompromiso si Conrad, iginiit niyang magkaroon ng 10 para sa kanyang sarili. Naniniwala na siya ang pinakamalakas. Ang mga mahihinang martial artist ay nanatiling tahimik dahil alam nilang walang bigat ang kanilang mga salita. Maging si Thomas ay may suot na malungkot na ekspresyon. Kahit na tumawid na siya sa ika-9 na ranggo, hindi siya maaaring magkaroon ng pagkakataon laban kina Conrad at Juniper na umabot sa supernatural level. Nagprotesta si Langston, ngunit tumanggi si Conrad na ikompromiso pa. Naging tense ang kapaligiran, at ang sitwasyon ay nasa bingit na ng paglala. Nawala sa pag-iisip si Langston. Makapangyarihan talaga si Conrad. Alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa lahat ng bagay, magiging ito man ay bilis at kapangyarihan. Hindi siya katugma para sa kanya. Bakit hindi natin siya bigyan ng 10? Pinili ni Langston na kompromiso. Tumingin kay James para hingin ang kanyang opinyon. Dahil wala ng ibang pagpipilian. Atubiling sumang-ayon si James. Hindi ka naman tanga, kung tutuusin. Nakangisi si Conrad. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa puno at nagsimulang pumitas ng mga berry. Pagkatapos mangolekta ng 10, humakbang si Juniper at sinabing, magkakaroon ako ng 5. Kung gayon, nang malapit na siyang mangolekta ng mga berry, ipinakita si Langston sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Malamig na sinabing, natatakot akong kumagat ka ng higit pa sa iyong nguyain. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Juniper. Ano ang kahulugan nito? Si Conrad ay may 10 berry. Sobra na ba ang 5 para hilingin? Oo, kinawag-kawag ni Langston ang kanyang daliri at sinabing, 2 lang ang pinapayagan mo. Ikaw, nanginginig sa galit. Nagmamakaawa siyang tumingin kay Conrad. Gayunpaman, dahil 10 berry lamang ang nakuha ni Conrad, na halos 1/3 bahagi ng kabuuang halaga. Wala siyang pakialam sa kanya. Ngumiti lang siya ng mahina at sinabing, ipauubaya ko sa iyo ang natitira. I'll be taking my leave for now. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis kasama ang kanyang entourage. Galit na galit, gusto ni Juniper na iwagayway ang kanyang espada. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang pagnanasang gawin ito. Pinandilatan niya si Langston at malamig na sinabi, mark my words, I'll have my revenge. 2 berries. Was it? I'll gladly have them. Pagkatapos niyang magsalita,
Lumipad siya papunta sa puno at nangolekta ng 2 berry. Kabanata 19:11. Ang juniper ay nakolekta lamang ng 2 berry. Tutal, lahat ng tao ay nakatutok sa kanya. Hawak ang 2 berry sa kanyang kamay. Tumalikod siya para umalis. Ngayon, 21 berry na lang ang natitira. 10 lang ang kailangan ko. Tumingin si Langston sa karamihan at sinabi, "Ito ay hindi nararapat. Natatakot ako." Lumapit si Sky at sinabi, nanatili siyang tahimik kanina dahil naniniwala siyang hindi karapat-dapat magsalita sa harap ni Conrad. Ngayon, nilayo ni Langston na magkaroon ng 10 berry para sa kanyang sarili. Isinasaalang-alang na ang mga miyembro ng Blood Race, James, Thomas, at ilang iba pa ay hindi pa nakakakuha ng isa. Hindi siya nakakakuha ng kahit isang berry kung patuloy siyang tahimik. Thomas chimed in, sa katunayan, ito ay hindi nararapat. Bawat ika-9 na ranggo dito ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 1 berry. Tumayo si Thomas para sa sarili. Kung pinayagan niya si Langston na mamitas ng 10 berry, maaaring wala nang matitira para sa kanya. Kalahati. Ang ibang mga Earthlings ay nagpahayag din ng kanilang mga iniisip. Kahit na ang Blood Race at ang Pol-Aurus Sect ay inakusahan si Langston na kumagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Si Langston, sa kabilang banda, ay malamig na sinabi, walang sapat na maglibot kahit na ano. Sa anumang kaso, magkakaroon ako ng 10 berry. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahiwagang puno at nangolekta ng 10 berry. Walang nagawa ang ibang martial artists kundi manood. Isa lang ang kailangan ko. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si Tyrus at pumitas ng berry para sa kanyang sarili. Ngayon, 10 berry na lang ang natitira. 5 lang ang kailangan natin. Sabi ni Caden, ang Grand Patriarch ng Blood Race. Kahit na ang Blood Race ay maraming 9th-rank martial artists. 5 lang ang hinihingi niya dahil sa takot na ma-provoke ang Solin martial artists. Kung pagsasamahin nila siya, hindi siya magtatagal. Hindi pwede. Si James ang unang humakbang. Walang matitira kung ang Blood Race ay tumagal ng 5. Kahit na malakas ka, hindi ka kwalipikadong magkaroon ng 5. 2 berry ang pinakamaraming makukuha mo. James, ikaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Caden. Agad na lumapit sa kanya si Thea at pinandilatan siya. Malamig na sinabing, dapat mong ituring ang iyong sarili na maswerte na magkaroon ng 2. Nang makita siya, isang lamig ang damaloy sa gulugod ni Caden. Kahit si Juniper ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Kung itulak niya ng masyadong malayo, maaaring wala silang matanggap kahit 1 berry. Fine. Nagnanga ang ngipin ni Caden. Pagkatapos, nangolekta siya ng 2 berry. Ngayon, 8 na lang ang natitira. Si James at Thea ay pumulot ng 1. Ngayon, 6 na lang ang natitira. Gayunpaman, marami pa ring makapangyarihang martial artist doon. Isinasantabi ang half-saints. Maraming 9th-rank martial artists kay Thomas, Tobias, Lukjan, at ang 3 Grand Patriarch ng Pol-Aurus Sect. Ang mga natitira ay tumawid lamang sa tuktok ng 8 ranggo. Hindi nila napigil ang maluhanang maamoy ang matamis na halimuyak ng mga berry. Kung makukuha lang nila ang mga ito, tiyak na tatawid sila sa 9 na ranggo. Gayunpaman, tila wala nang matitira para sa kanila. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring 7 9 na ranggo ang natitira at 6 na berry ang natitira. Sinulyapan ni Thomas ang 3 Grand Patriarch ng Pol-Aurus Sect at malamig na sinabi, kayong 3 ay maaaring magkaroon ng 2. Kabanata 19:12. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanggap ng mga Grand Patriarch ang mga tuntunin. Pagkatapos ng lahat, ang 2 berry ay mas mahusay kaysa sa wala. Kasunod nito, naging maayos ang proseso ng pamamahagi.
Ang tatlong Grand Patriarch ng Polaris sect ay nakatanggap ng 2 berry. Samantalang sina Thomas, Tobias, Lukjan, at Sky ay nakakuha ng 1. Sa lalong madaling panahon, walang mga berry na naiwan. Ang mga hindi pa tumawid sa ika-9 na ranggo ay walang natanggap. Bagamat sila ay dismayado, hindi sila nagreklamo. Kung mayroon man, kasalanan nila ang pagiging masyadong mahina at walang kapangyarihan na gumawa ng anuman. Hinawakan ni James ang berry sa kanyang kamay habang niyayakap niya ang init nito. Ang berry ay kasing laki ng kamao at kumislap ng isang lilang liwanag. Transparent at crystal clear, malabo rin niyang nakikita ang lilang liwanag na dumadaloy sa loob ng berry. Ito ay simpleng misteryoso at mahiwagang. Napakabango nito. Si James ay sumangot ng berry. Natukso siyang lunukan ng buo ang berry. Ngunit alam niya na hindi ito isang lugar para sa isang saradong pagmumuni-muni. Nagplano si James na bumalik sa Southern Plains at pumasok sa isang closed-door meditation sa Mount Thunder Pass. Sa tulong ng mahiwagang berry na ito, dapat ay madali siyang makatawid sa supernatural stage. Pagkatapos ay ipamahagi ang mga berry. Ang lahat ay nagtipon-tipon sa paligid ng misteryosong katayuan. Tumingin si Langston kina Conrad at Juniper, na nagsasabing, mula ngayon, ang Bundok Bane ay pagmamay-ari ng lahat. Bukod dito, ang bawat bagay na makikita rito ay dapat ibahagi ng pantay-pantay sa lahat. Paano iyon tunog? Nagkibit-balikat si Conrad at sinabing, sure, bagamat nag-aatubili siyang sumang-ayon. Hindi niya kayang talunin ang mga taga-lupa gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Wala siyang choice kundi ang magkompromiso. Si Juniper ay nasa masamang posisyon. Hindi na siya nag-alab ng takot sa puso ng mga taga-lupa. Kaya itinuring niya ang kanyang sarili na mapalad na mamuhay ng maayos sa tabi ng mga taga-lupa. Kung tutuusin, kung desidido silang patayin, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Matapos iharap ang kanyang panukala, tumingin si Langston sa mga taga-lupa at sinabing, huwag masiraan ng loob kung mabibigo kang makakuha ng berry sa pagkakataong ito. Kakasimula pa lang ng mutation ng Earth. Maraming pagkakataon sa hinaharap. Ang karamihan ay nanatiling tahimik habang pinarurusahan nila ang kanilang sariling kawalan ng kapangyarihan sa kaibuturan. Kung sila ay mas malakas, mayroon silang nakuha. Pagkatapos ng talakayan, bumaba sina James at Thea sa Mount Bane. Sa daan, Lolo, Uncle, hahayaan ba talaga tayong manatili sa Mount Bane? Sila ay isang banta sa atin. Nag-aalalang sabi ni James. Bahagyang kumaway si Langston at sinabing, ang pamumuhay sa tabi nila ng mapayapa at maayos ang kasalukuyang pinakamabuting opsyon natin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maghintay ng oras habang pinapataas natin ang ating lakas sa pinakamataas na pagkakataon. Dami ng oras na posible. Kapag nasira ang selyo, magkakaroon ng maraming makapangyarihang martial artist na lilito sa Earth. At saka, sa ngayon hindi ko kayang sirain si Conrad. Ito ang pangunahing dahilan. Kung may kakayahan siyang lipulin si Conrad, hindi niya ito papayagan na manatili. Natahimik si James nang marinig iyon. Nga pala, Thea, tumingin si Langston kay na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Na nagsasabing, mayroon kang dugo ng 4 na banal na hayop sa loob ng iyong katawan. Pinatunayan ng mga salita ni Conrad ang hypothesis ko. Dapat mong iwasan ang paggamit ng kapangyarihan ng dugo ng 4 na banal na hayop hanggat maaari. Sa nakalipas na 6 na buwan, naging abala si Langston sa pagsasaliksik ng dugo ni Phoenix. Ang kinalabasan ng pananaliksik ay nagpakita na ang dugo ng Phoenix ay kontaminado ng demonic energy. Tulad ng sinabi ni Conrad, ang 4 na banal na hayop ay pinakialaman. Ang kanilang mga katawan ay napuno ng masamang demonic energy na nagpapalaki sa pagnanasa ng isang tao.
Kung mas malakas ang spiritual root ng isang tao, mas malaki at mas nakakatakot ang masamang epekto ng demonic energy. Sa kasalukuyan, hindi pa siya nakakahanap ng paraan para harapin ang demonic energy. Dahil dito, maaari lamang niyang paalalahanan si Thea na mag-ingat. Bahagyang tumango si Thea at sinabing, "I understand. I'll keep that in mind." Ito ay Polem. Kung gayon, tumingin si Langston kay James at sinabing, "Ang oras ay lumipas sa isang kisap mata. Kailangang mapabilis ang pag-unlad ng Dragonville. Walang nakakaalam ng eksakto kung kailan aalisin ang selyo. Marahil ito ay mangyayari lamang makalipas ang 10 taon. Gayunpaman, kung may mangyari na hindi inaasahan, maaaring mangyari ito ng maaga. Kaya naman kailangan nating dagdagan ang ating cultivation base sa lalong madaling panahon." "I'll do my best," mataimtim na sabi ni James. Kabanata 19:13. Ang mga Earthlings ay disadvantaged sa oras na ito dahil hindi sila sapat na malakas. Kung kaya nilang takutin si Conrad, hindi siya kukuha ng 5 berry. Ang pagnanais ni James na maging mas makapangyarihan ay lalong lumakas. Pagkatapos, iniwan niya ang Mount Bane sa tabi ni Thea at bumalik sa Southern Plains. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Southern Plains. Ang muling pagtatayo ng Dragonville ay nagsimula ng marugdog. Sa loob ng 6 na buwang pagtatayo, ang Southern Plains City ay giniba, at ang Dragonville Palace ay natapos. Ngayon, maraming skyscraper ang itinayo mula sa ang lupa. Mayroon ding mga gusali sa ilalim ng lupa na idinisenyo para sa apocalypse. Matapos suriin sandali ang pag-unlad ng konstruksyon, umalis si James at tumungo sa Mount Thunder Pass. Binalak niyang pumasok sa isang closed-door meditation doon. Matapos maabsorb ang Phoenix Essence, sa kanya sinisipsap ang misteryosong berry. Pagkatapos ng ilang araw ng closed-door meditation, may lumitaw na tao sa Mount Thunder Pass. Ito ay ang omniscient deity. Nakasuot ng puting roba. Binata ang mukha niya habang nakatingin kay James na nagmamadaling tumayo. "Ano ang nagdadala sa iyo dito, Panginoong Omniscient?" Natigilan si James. Pagkatapos ng lahat, ang Omniscient Deity ay hindi man lang nagpakita sa kanyang sarili sa matinding labanan sa Mount Bane ilang araw na ang nakalipas. "May problema ba?" tanong ni James. "Oo." Bahagyang tumango ang Omniscient Deity. Sabi ni James. "Pakituloy," sinabi ng Omniscient Deity. "Nagkataon na na-miss ko ang mga kaganapan sa Mount Bane dahil nagtungo ako sa isang lokasyong binanggit ng aking Panginoon kung naroon ako. Hindi sana nakaligtas si Conrad Titus. Maraming berry." Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni James ang realization. Kaya ang Omniscient Deity ay umalis sa panahon ng kaganapan. Tumingin siya sa Omniscient Deity. Samantala, nagpatuloy ang Omniscient Deity. 2 milenyo na ang nakalipas. "Minsang sinabi sa akin ng aking Panginoon na mayroong isang lugar na tinatawag na Kamara ng mga Kasulatan sa lupa. Ang lugar na ito ay iniwan ng ninuno ng sangkatauhan. Maraming matagal nang nawala na martial arts na nakaimbak sa Chamber of Scriptures. Sinabi sa akin ng aking Panginoon na simulan ang paghahanap para sa kinaroroonan ng lugar na ito bago pa matanggal ang selyo. Samantala, habang wala ako, hinahanap ko ang Kamara ng Kasulatan gaya ng binanggit ng aking Panginoon." Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni James. Iniwan ng ninuno ng sangkatuhan. Ito ay dapat na isang mahalagang kayamanan. Kaya, hindi niya maiwasang magtanong, ano nga ba ang nakatago sa loob ng Kamara ng mga Kasulatan? Bahagyang umiling ang Omniscient Deity at sinabing, "Hindi ko rin alam. Nahanap ko ang lugar, ngunit wala akong mahanap. Minsang sinabi sa akin ng aking amo na iilan lamang ang maaaring makakuha ng martial arts mula sa Chamber of Scriptures.
Pumunta ako dito ngayon para anyayahan ka na pumunta doon sa tabi ko, baka may matutunan tayo sa paglalakbay na ito. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni James. Tiningnan ng omniscient deity si Thea at sinabing, "Bakit hindi ka sumama sa amin?" "Thea," tanong ni Thea, "Pwede ba?" "Siyempre." Ang omniscient de ay tumango at nagsabi, "Narinig ko ang tungkol sa mga kaganapan na nangyari sa Mount Bane. Nagawa mong talunin si Juniper Wasim na nasa supernatural level. Talagang nakikita kang pumasok sa Chamber of Scriptures." Gayunpaman, ang ekspresyon ng omniscient deity ay naging malungkot nang sabihin niya, "Ang kamara ng mga kasulatan ay may malaking kahalagahan sa lupa. Hindi ka dapat mag-leak ng impormasyon. Kung hindi, sasapitan ang sangkatuhan. Hindi tayo gagawin." Nagbigay ng assurance sina James at Thea. "Tara, umalis na tayo." Ang omniscient deity ay tumalikod upang umalis, habang sina James at Thea ay nakasunod sa likuran. Pagkatapos, umalis sila sa Southern Plains. Sa daan patungo sa Chamber of Scriptures, ang omniscient deity ay nagpaliwanag sa kanila tungkol sa Chamber of Scriptures. Ito ay isang lugar na naiwan ng mga ninuno ng sangkatauhan. Hindi lamang ang kamara ng mga kasulatan, kundi maging ang 4 na banal na hayop ay iniwan ng ating mga ninuno. Kabanata 19:14. Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni James. Tinanong niya, "Panginoong Omniscient, ano ba talaga ang nangyari sa Earth sa malayong nakaraan?" Umiling ang omniscient deity at nagsabi, "Hindi ko rin alam, nakakaunti lang ang alam ko tungkol sa selyo at sa mga ninuno ng sangkatauhan." Nang marinig ito, hindi na ito itinuloy pa ni James. Sa Mount Tai sa Seoul. Ang Mount Tai ang pinakakilalang bundok sa Seoul. Ito ay isang lugar na may espesyal na kahalagahan sa kasaysayan. Kaya, pipiliin ng bawat naunang emperador ang lugar na ito upang mag-alay ng mga sakripisyo sa langit. Bundok Tai. Pagdating sa paanan ng Mount Tai, saglit na natigilan si James habang nagtanong, "Lord Omniscient, nasa Mount Tai ba ang Chamber of Scriptures?" "Ma'am." Ang omniscient deity ay tumango at nagsabi, "Batay sa impormasyon ng aking Panginoon, hinanap ko ang bundok Tai at natagpuan ang kamara ng mga kasulatan." Tanong ni James, "Dahil nandito tayo, dapat ba nating ipaalam sa Mount Tai sect?" Ang omniscient deity ay umiling at sinabi, "Ang Mount Tai sect ay walang alam tungkol dito. Natural, walang saysay na ipaalam sa kanila. At saka, ang Chamber of Scriptures ay matatagpuan sa Mount Tai. Ngunit wala ito sa Mount Tai sect." Sige, kung ganoon, pinagpahinga ni James ang kanyang kaso. Sa ilalim ng patnubay ng omniscient deity, pumasok sina James at Thea sa Mount Tai at nagtungo sa malapit na kagubatan. Sa isang bangin sa kagubatan, itinuro ng omniscient deity ang bangin at nagtanong, "Nakikita mo ba ang batis sa loob?" "Ma'am," tumango si James. Ang omniscient deity ay nagpatuloy, "May isang yungib sa batis. At ang kamara ng mga kasulatan ay matatagpuan doon mismo." Then, pumasok siya sa bangin, habang si James at Thea naman ay sumunod. Pumasok ang tatlo sa bangin at lumapit sa batis. Pagkatapos, lumubog sila sa tubig at pumasok sa isang kuweba sa ilalim ng tubig na lumalalim sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ng omniscient deity, ito ay isang tore sa ilalim ng lupa na may kabuuang 9 na palapag. Ang bawat kwento ay may iba't ibang martial arts. Ang ika-9 na kwento, samantala, ay naglalaman ng hindi magaganap na martial arts skill na naiwan ng ating mga ninuno. Though pumasok ako sa ika-9 na story last time, wala akong natutunan. Ibig sabihin hindi ako nakatadhana na matuto ng martial arts na ito. Kitang-kita ni James ang entrance ng underground tower. Itinuro ng omniscient deity ang pasukan, na nagsasabing,
Buksan mo ang pintong ito at makarating sa unang kwento. Bakit hindi mo subukan ni Thea ang iyong swerte sa loob? Sige, tumango si James. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa pinto at itinulak yun. Ang espasyo sa likod ng pinto ay humigit kumulang 50 metro kwadrado lamang ang laki. At napapaligiran ito ng berdeng pader na bato sa lahat ng panig. Wala sa loob. Nagtataka na inis ka ni Thea ang kanyang paligid at sinabing, "Walang anuman sa loob." "Darling," sabi ni James, "tingnan natin ang paligid." Nagsimulang maghanap ng dalawa ng martial arts sa loob ng kapangyarihan. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, wala silang mahanap. Pagkatapos, pumasok ang omniscient deity. Tanong ni James, bakit walang kahit ano sa loob? Umiling ang omniscient deity at sinabing, "Hindi ko rin maintindihan. Sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang tore na ito ay may 9 na kwento. At bawat kwento ay naglalaman ng sarili nitong martial arts. Gayunpaman, noong una akong dumating dito, hindi ko mahanap ang pasukan sa pangalawang kwento. Dinala ko lang kayo dito para tingnan kung kayo ang binanggit ng aking amo." Natutunan ng omniscient deity ang lahat mula sa kanyang amo. Nang marinig ito ni James ay naintriga. "Lord Omniscient, anong uri ng tao ang iyong Panginoon?" Umiling ang omniscient deity at sinabing, "Hindi ko alam. Wala siyang sinabi sa akin tungkol sa sarili niya. Inutusan lang niya akong manatili sa Sol at maghintay na maalis ang selyo." Kabanata 19:15. Batay sa impormasyong iniwan ng Master ng Omniscient Deity, ang Chamber of Scriptures ay naiwan ng mga ninuno ng sangkatauhan para sa kanilang magiging mga inapo. Ang lugar na ito ay puno ng hindi magapi na martial arts skills. Gayunpaman, gaano man kahirap maghanap sina James at Thea, wala silang mahanap. Hindi lang iyon, hindi man lang nila mahanap ang pasukan sa ikalawang palapag. Siniyasat ni James ang bawat sulok ng kwento. Matapos mabigang mahanap ang pasukan sa ikalawang kwento, tumingin si James sa omniscient deity at sinabi, "Mukhang hindi natin makukuha ang mga manual ng martial art." Nag-iisip, inis ka ng omniscient deity ang kanyang paligid. Hindi ito dapat. Naguguluhan siya. Ito ang Chamber of Scriptures na binanggit ng kanyang amo. Ngunit bakit walang martial art manuals dito? Hindi kaya sina James at Thea ang nakatadhana. Nakita niya ang paglaki ng mga ito. Ang dalawa ay ang pinakabata at pinakamalakas sa kanilang mga kaedad sa lupa. Hindi pa banggitin na sila ay nagtataglay ng napakalaking potensyal. Bukod dito, konektado rin sila sa 4 na banal na hayop. Kung hindi sila ang nakatadhana, wala siyang ideya kung anong uri ng tao ang karapat-dapat na tumanggap ng mga manual ng martial art mula sa Chamber of Scriptures. Maghintay, hindi na ito mga manual ng martial art. Ngunit sa halip ay mga manual ng paglilinang. Bakit hindi tayo sumuko? Kung gayon, sabi ni Thea, wala naman dito. Sa palagay ko ay wala itong martial art manuals. Ma'am. Tumango ang omniscient deity at nagsabi, "Dahil wala tayong magagawa tungkol dito. Umalis na tayo." Pagkatapos magsalita, tumalikod na siya para umalis sa tore. Habang nakasunod naman sa likuran sina James at Thea. Nang makalabas sila ng tore, biglang huminto si Thea sa kanyang kinatatayuan. "Anong mali?" Tumingin si James sa kanya na may pagtataka. Bigla na lang kumukulo ang dugo ko. Nataranta si Thea, sa normal na mga pangyayari. Ang kanyang dugo ay hindi magbabago sa ilalim maliban kung siya ay nasa isang nabalisa na estado. Ngayon, gayunpaman, nagsimula itong umikot ng walang dahilan. Ang malakas na enerhiya ay nagsimulang tumagas mula sa kanyang dugo. Anong mali? Thea. Tumigil din ang omniscient deity at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon,
Naglabas ng kakaibang aura si Thea habang ang itim na mahabang buhok ay kumakaway sa hangin. Pulang dugo ang kulay ng kanyang mga mag-aaral. Habang ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot. Mukhang nakararanas siya ng energy deviation. Natigilan. Tinawag siya ni James. Thea. Walang ideya si Thea kung bakit bigla niyang naranasan ang energy deviation. Nang mga sandaling iyon ay nanlalabo ang kanyang paningin habang unti-unting nawalan ng malay. Nang marinig niya ang pag-iyak ni James, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Gaano kalakas ang loob ng demonyong tulad mo na pumasok sa isang banal na lugar ng tao? Isang ilusyon na boses ang nagsalita. Swoosh! Pagkatapos, ang malakas na enerhiya ay nagmula sa loob ng tore at sinipsip si Thea. Sumugod si James sa tore. Doon, nakakulong si Thea sa isang kulungang bakal sa gitna nito. Nang masaksihan ito, sumigaw si James. Sino nandyan? Ipakita ang iyong sarili. Nang makita niya ang nakakulong na si Thea, naging malungkot ang ekspresyon ng omniscient deity. Minsan sinabi sa akin ng aking amo na mga tagapag-alaga ang nagbabantay sa lugar na ito. Baka ito ang ginagawa nila. Bulong niya. Pagkatapos, iniskan niya ang kanyang paligid at ikinulong ang kanyang mga kamao. Sinabi, ako ang omniscient deity ng Mount Jade. Ikaw ba ang tagapangalaga ng kamara ng mga kasulatan? Ang aking master ay ang telepathic master ng Mount Spring Castle. Siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Chamber of Scriptures. Pumunta ako dito ngayon kasama ang dalawa para tingnan kung sila ang nakatadhana. Lumakas ang boses ng omniscient deity. Nang marinig ito, natigilan si James. Lumilitaw na ang omniscient deity ay nagtatago ng maraming lihim mula sa kanya. Gayunpaman, wala siyang panahon para magtanong. Sumugod si James sa bakal na kulungan para subukang iligtas si Thea. Nang malapit na siya sa hala, nagliwanag ito ng itim na gintong liwanag at naglabas ng nakakatakot na aura na nagpalipad sa kanya. Thea, sigaw niya. Sa kulungan, pulang dugo ang mga mata ni Thea, at may suot siyang kahindik-hindik na ekspresyon sa kanyang mukha habang ang mga itim na ugat ay sumulpot sa kanyang mukha. Kabanata 19:16. Whoosh! Unti-unting nagkatotoo ang isang ilusyonaryong after-image. Bagamat hindi matukoy ang anyo ng figure, masasabi nilang babae ang figure. Mount Spring Castle. Itinuro ng figure ang omniscient deity at nagtanong. Ikaw ba ay isang disipulo ng telepathic master ng Mount Spring Castle? Oo, magalang na tanong ng omniscient deity. Ikaw ba ay isang tagapag-ingat ng kamara ng mga kasulatan? Tama, tagapangalaga ako ng kamara ng mga kasulatan. Bagamat nagsalita ang mga figure sa malambing na tono, ang lamig ng boses niya. Ang omniscient deity ay nagmamadaling nagtanong. Ano ang kahulugan nito? Bakit mo siya nakulong? Ito ay isang banal na lugar ng sangkatauhan. Masyadong napakalaki ang demonic energy na inilalabas niya. Kung hindi dahil sa aura ng tao na pinalalabas niya, ginawa ko na siyang abo. Ang omniscient deity ay nawalan ng salita. Si James naman ay napatitig sa illusory figure na nasa harapan niya. Naguguluhan siya. Sino ang taong ito? Nang marinig ang masakit na sigaw ni Thea, humakbang siya at sinabing, si Thea Callahan ay aking asawa at sa mabait na babae. Walang paraan na magiging demonyo siya. Sumigaw ang omniscient deity. May demonic energy siya sa loob ng kanyang katawan dahil sinisipsip niya ang dugo ng 4 holy beasts. Alam ko. Pagkatapos, malamig na sinabi ng ilusyonaryong figure, alisin mo kaagad ang lugar na ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Anong mangyayari sa susunod? Pagkatapos niyang sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay. At pinalipad ng malakas na enerhiya si James at ang omniscient deity. Sa sandaling lumipad sila palabas ng tore. Agad na sumara ang pasukan. Thea,
Lumapit si James sa pinto at sinubukang buksan ito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya magawang gawin ang pinto. Swish! Binatak ang Primordial Dragon Blade. Nilalas niya ang pinto ng paulit-ulit. Gayunpaman, matibay ang pinto. Kahit nahawak niya ang Primordial Dragon Blade at nakalaya na siya sa pangalawang kadena. Hindi niya magawang masira ang pinto. Ang Omniscient Deity ay nataranta at sumigaw. Si Thea ay hindi kailanman gumawa ng anumang nakakapinsala. Pakiusap muli ang iyong desisyon. Isang malamig na boses ang nagmula sa loob ng tore. Mahina pa kasi siya. Kapag tumaas ang kanyang lakas, ang demonic energy ay nagdudulot sa kanya na makaranas ng energy deviation. Ito ay magdadala ng isang sakuna para sa sangkatauhan. Kailangan niyang mamatay. Arg! Galit na galit. Umungal si James. Wala akong pakialam kung sino ka. Pero kung maglakas loob kang hawakan siya ng kahit isang buhok, dudurugin kita. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Nilingan niya ang pinto ng paulit-ulit. Sunod-sunod na alon ng sword energy ang tumama sa pinto gayunpaman. Hindi natinag ang pinto. Kasabay nito, sa unang kwento ng tore, unti-unting nagkatotoo ang ilusyonaryong anino. Tapos, may lumabas na magandang babae na nakasuot ng puting damit. Napatitig siya kay Thea na nakakulong sa hala habang nagiging maulap ang ekspresyon nito. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Naglabas siya ng nakakatakot na layuning pumatay. Gayunpaman, unti-unti niyang inalis ang kanyang mga kamao. Dapat ko ba siyang patayin? Siya ay nag-aalangan. Bilang tagapag-ingat ng kamara ng mga kasulatan, narinig niya ang tungkol sa apat na banal na hayop. Naturally, alam niya na ang apat na banal na hayop ay pinakialaman at ang demonic energy ay nakatarget sa pinakakilala at mahuhusay na tao. Kawawa naman ang sangkatauhan kung papatayin ko siya. Ngunit kung iligtas ko ang kanyang buhay, maaaring siya ay ganap na mademonyo at mapuksa ang lahat ng sangkatauhan. Siya ay nasa kawalan. Nasa kamay na niya ngayon ang buhay ni Thea. Kabanata 1917. Kabanata 1917. Alam ng tagapag-alaga na kung mas malaki ang potensyal ng isang tao, mas magiging kakila-kilabot ang isa sa darating pagkatapos na mahawa sa dugo ng apat na banal na hayop. Gusto niya talagang patayin si Thea. Gayunpaman, si Thea ay isa sa mga martial artist na nagtataglay ng potensyal na potensyal. Magiging kawalan lamang ng sangkatauhan kung siya ay papatayin. Dahil mahina pa rin ang kanyang demonic energy, may mga paraan pa rin para harapin ito. She murmured. Sa labas, parang baliw na nilalaslas ni James ang pinto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Sa sandaling lumitaw siya, isang alon ng sword energy ang tumama sa kanya. Gayunpaman, ang nakakatakot na sword energy ay agad na nawala nang makipag-ugnayan sa kanya. Walang epekto sa kanya ang sword energy ni James. Napatingin siya kay James at sa omniscient deity na nakatayo sa labas. Sino ka? Sigaw ni James. Wala akong pakialam kung sino ka. Sabay bitaw ni Thea. Kung hindi, dudurugin kita. Lumapit ang babae kay James at tumingin sa kanya. Malamig na sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya kikitil ng buhay. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Lumapit ang omniscient deity at sinabing, MS. Custodian. Mabait na tao talaga si Thea. Bahagyang kumaway ang babae at hamarang sa kanya. Looking at James, she said, sabi na nga lang, she's required to stay here from today onward. Gagawa ako ng mga espesyal na paraan para dalisayin ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Ano? Natigilan? Tanong ni James. Ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang tumango ang babae at sinabing, hindi mo alam kung gaano katakot ang demonic energy.
May mga paraan pa para matanggal ang demonic energy sa loob ng katawan niya ngayon. Kapag nalampasan na siya ng demonic energy, huli na ang lahat. Kung makakatagpo ka ng sinumang individual na nagtataglay ng demonic energy sa darating, dalhin sila dito. Ililinas ko ang demonic energy sa loob ng kanilang mga katawan. Nang marinig niya ito, tumingin ang omniscient deity kay James. Inubos ni James ang spirit turtle elixir, ang dugo ng dragon, at ang dugo ng phoenix. At nasa kalagitnaan ng pagkonsumo ng phoenix essence. Bakit wala siyang demonic energy sa kanya? Then, tumingin siya sa babae at nagtanong, MS, tagapag-ingat, nararamdaman mo ba ang presensya ng demonic energy? Siyempre, tumango ang babae, minsan kung kinain ang dugo ni Kilin. Samantalang si James ay nakainom ng dugo ng dragon at phoenix. Ang omniscient deity ay naguguluhan. Sinabi ng tagapag-alaga, ang demonic energy ay nagtatarget lamang ng pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang pinakakilala sa kanyang mga kapantay. Kapag ang isang tulad niya ay tumawid sa supernatural level, magkakaroon siya ng insight sa grand supernatural. Sino ka sa tingin mo? Ordinaryong tao lang kayong dalawa. Dahil dito, ang demonic energy ay walang epekto sa iyo. Ang demonic energy, kung tutuusin, ay partikular na idinisenyo upang i-target ang mga henyo. Nang marinig ito, nakaramdam ng awkward ang omniscient deity. Naniniwala na siya ay nagtataglay ng napakalaking potensyal. Hindi bababasa, siya ang pinakamakapangyarihang individual sa Earth. Si James ay nagtataglay din ng napakalaking potensyal. Kahit na ang oras na ginugol niya sa paglilinang ay maikli. Nakawala na siya sa pangalawang kadena. Tinuro niya si James at tinanong, ano naman siya? Nararamdaman mo ba ang demonic energy sa kanya? Sumulyap ang babae kay James at umiling. Medyo lang. Natatakot ako. Ang napakaliit na demonic energy ay walang epekto sa kanya. Hindi na siya makakaranas ng energy deviation anytime soon. Sinabi ng omniscient deity. Maraming outsiders ang lumitaw sa Earth. Lumalabas na malapit nang maalis ang selyo. Pumunta ako dito ngayon para maghanap ng ilang paraan ng paglilinaw. Sana mapagbigyan mo ako. Ang omniscient deity ay nagpahayag ng kanyang layunin para sa pagbisita. Malamig na sabi ng babae. Hindi pa dumating ang oras. Hindi ka pa pinapayagang kumuha ng mga manual sa Chamber of Scriptures. Ha! Sa pagkabalisa, sinabi ng omniscient deity, ang mundo ay malapit nang bumaba sa kaguluhan. Kailangan kong alagaan ang ilang makapangyarihang martial artist para ipagtanggol ang Earth. Alam ng babae ang tungkol sa sitwasyon sa Earth. Sa kanya, kalmado pa rin ang sitwasyon sa ngayon. Naisip ito ng tagapag-alaga at sinabing, kung ganoon, sumunod ka sa akin. Siya ay tumalikod at pumasok sa pintuan. Habang ang omniscient deity at James ay sumunod malapit sa likuran. Bagamat nakakulong pa rin si Thea sa hala, kumalma ang dugo sa kanyang katawan. Nang makita niya si James pagkatapos ng malay, sumigaw siya, "Darling!" Gusto niyang pumunta sa tabi niya. Gayunpaman, sa sandaling siya ay lumapit sa hala. Siya ay walang kamalay-malay na sumure-sure na paatras na parang nabugbog ng isang kidlat. Ay! Sumulyap si James kay Thea habang tumingin sa babae na nagmamakaawa. Pwede mo bang bitawan ang asawa ko? Ikinumpas ng babae ang kanyang braso. At malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, sa isang iglap, ang hala ay nawala ng walang bakas. Napatulala si James. Anong pangkukulam ito? Lumapit si Thea kay James. Nahinawakan siya sa kamay. Tumingin si James sa babae at tinanong, kailangan ba talaga niyang manatili dito? Malungkot na tumango ang babae at sinabing, ito ay para sa kanyang kapakanan. Sa pananatili ko rito, mapadalisay ko ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Tanong ni James.
Gaano katagal mo kailangan? Hindi ako makasigurado dyan. Siguro mga ilang taon. Siguro. Ano? Nalilitong tanong ni Thea. Ano bang problema? Mahal. Sinabi ni James. Siya ang tagapangalaga ng kamera ng mga kasulatan sa lupa. Sinabi niya na ang demonic energy sa loob ng iyong katawan ay napakalaki. Kaya naman kailangan mong manatili dito para ma-purify niya ang demonic energy sa loob ng katawan mo. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Thea. Sinabi sa kanya ng babae ang tungkol sa kalubhaan ng sitwasyon. Thea, yun ba? Ang demonic energy sa loob ng iyong katawan ay kasalukuyang may maliit na epekto sa iyo. Gayunpaman, habang tumataas ang iyong base ng paglilinaw, mas lalong kapansin-pansin ang mga masamang epekto. Sa hinaharap, lalamunan ka ng iyong sarili. Demonic energy at magiging isang makina na nabubuhay lamang upang pumatay ng mga tao. Kaya nga kailangan mong manatili dito. Nag-atubili si Thea na makipaghiwalay kay James. Gayunpaman, ang sitwasyon ay malungkot, at hindi siya dapat na maling akusahan bilang isang demonyo. Hinuyam ng mahigpit ang kamay ni James. Inaliw siya nito. Everything's gonna be fine, darling. Bilang mga immortal, ito ay maikli at hindi gaanong mahalaga sa ating buhay. Dahil nagpasya si Thea na nananatili. Nakahinga ng maluwag ang babae. Sa pagtutulungan ni Thea, magiging mas maayos ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang braso. At lumitaw ang isang piraso ng bluestone sa gitna ng unang palapag ng tore. Ang bluestone ay halos 2 metro ang taas at berde ang kulay. May mga mahiwagang karakter din na nakasulat sa bato. Ano ito? Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Sinabi ng babae, ito ay isang aptitude stone na maaaring suriin ang iyong potensyal sa pamamagitan ng pagpindot sa iyong mga palad. Against nito, ang iba pang resulta ay magbibigay sa iyo ng access sa iba pang kwento sa loob ng tore kung wala kang potensyal. Hindi ka makakatanggap ng anumang paraan ng paglilinang dahil hindi mo kinikilala ng Chamber of Scriptures. Kung ang iyong potensyal ay sapat na napakalaki. Kung mabigyan ka ng akses sa 9 na palapag ng tore, ang mga pamamaraan ng paglilinang doon ay ilan sa mga pinaka-advanced at walang kapantay na naiwan ng mga ninuno ng sangkatauhan. Bawat martial arts skill doon ay natatangi. Dahil hindi pa ngayon ang oras. Noong una ay nag-atubili akong bigyan ka ng daan. Gayunpaman, dahil narito ka, maaari ko ring hayaang subukan ang mga bagay ng kaunti. Siyempre, binabati kita kung makukuha mo ang mga manual sa paglilinaw. Gayunpaman, kung sakaling mabaigo kang makakuha ng anuman, huwag kang mabalisa. Ang Chamber of Scriptures ay, pagkatapos ng lahat, isang lugar na espesyal na inihanda para sa pinakamaliwanag at pinakatalentadong individual. Hindi lahat ay maaaring kilalanin. Sa kasamaang palad, nang marinig ito, naintriga ang tatlo. Marahang itinulak ni James si Thea at sinabing, bakit hindi mo subukan, darling? Tuwang-tuwa si Thea dahil alam niyang malaki ang potensyal niya. Totoo ba ang mga pag-aangkin? Bagaman, makikilala ba siya ng Chamber of Scriptures at bibigyan ng cultivation manual? Sa kaba, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa Bluestone. Kabanata 19:19. Tumungo si Thea sa Bluestone at tumayo sa harap ng bagay. Pagkatapos, lumingon siya at nagtanong, idiniin ko na lang ba ang aking mga palad sa ibabaw ng bato? Bahagyang tumango ang custodian. Nang makita ito, itinaas ni Thea ang kanyang mga kamay at idiniin ang kanyang mga palad sa bato. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kapangyarihan na nagmumula sa loob ng bato. Na kumalat mula ulo hanggang paa. Naramdaman niya ang mainit at nakakaaliw na agos na dumadaloy sa buong katawan niya. Pagkatapos, kumislap ang mga misteryosong simbolo sa Bluestone. Basag. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang siwang sa lupa, na unti-unting lumaki.
Pagkatapos, lumitaw ang isang daanan sa ilalim ng lupa. Congratulations! Tuwang-tuwang sabi ng babae. Ikaw ay kinilala at nabigyan ng access sa Chamber of Scriptures. Sa sandaling makapasok ka sa daanan, makakakuha ka ng isang lihim na supernatural na sining na tumutugma sa iyong lakas. Sinulyapan ni Thea ang underground passage at walang pag-aalinlangan na pumasok. Pagpasok niya ay agad na sinara ang pinto. Sumunod, ang omniscient deity ay lumakad papunta sa Aptitude Stone bilang pag-asa at idiniin ang kanyang mga palad dito. Hindi nagtagal, kumislap ang mga simbolo, at lumitaw ang isang daanan sa ilalim ng lupa. Nakasuot ng masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang omniscient deity ay nagmamadaling pumasok sa pinto. Ngayon, si James na lang at ang custodian ang natira. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Gusto mo rin bang subukan?" Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Saang kwento napunta ang asawa ko?" Ngumiti ang babae, bagamat hindi maintindihan ni James kung ano ang ipinahihiwatig ng ngiti. Naglakad siya papunta sa Aptitude Stone gayunpaman at idiniin ang kanyang mga palad sa Blue Stone. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang Blue Stone. Ano? Natigilan ang custodian. Gayunpaman, nakolekta niya ang kanyang sarili sa oras. Naramdaman din ni James ang nakikita niyang panginginig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nakalipas ang ilang sandali, naramdaman niya ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, ang Blue Stone ay nagliwanag ng kumikinang na liwanag. At isang daanan sa ilalim ng lupa ang lumitaw sa kanyang harapan. Congratulations! Nakangiting sabi ng custodian. Hindi nagdalawang isip si James at agad na pumasok. Ang daanan sa ilalim ng lupa ay humigit kumulang 10 metro lamang ang haba. Nang malapit na siya sa dulo, humakbang siya pasulong. Sa sandaling iyon, nawala ang mga imahe sa kanyang harapan. At natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Isa itong silid na humigit kumulang 50 metro kwadrado. At napapalibutan ito ng mahiwagang liwanag na pader sa lahat ng panig. Ang mga mahiwagang simbolo at karakter ay lumitaw lamang upang mawala sa dingding. Nagtataka namang inilibot ni James ang paligid. Ito ba ang Chamber of Scriptures? Anong kwento ito? Paano ko kukunin ang martial art manuals? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang magaan na pader, kung saan kumikinang ang mga misteryosong simbolo at karakter. Sa paniniwalang maaaring dumaan ang kanyang mga kamay sa dingding. Iniunat niya ang kanyang braso. Pagkatapos, hinawakan niya ang isang karakter. Ang karakter ay nagradiated ng nakakasilaw na liwanag at kumawala sa liwanag na pader na pumapasok sa kanyang utak. Sa isang iglap, hindi mabilang na impormasyon ang biglang bumaha sa kanyang isipan. Sa sobrang dami ng impormasyon, naramdaman niyang umikot ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, huminto ang hindi komportableng galaw. At si James ay nakasuot na ngayon ng labis na kagalakan. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Maraming impormasyon ang dumaan sa utak niya. Ito ay mga tala ng isang misteryosong martial art, na malalim niyang itinatak sa kanyang isipan. Habang pinipigilan niya ang kanyang utak para alalahanin ang alaala, isang misteryosong enerhiya ang nagmula sa loob ng kalawakan at pilit na pinaalis ang. Lumabo ang kanyang paningin, nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Unang palapag na siya ng tore. Samantala, naghihintay sa kanya si Thea at ang omniscient deity. Kabanata 1920. Paano nangyari? Darling. The moment na nagpakita siya, boses ni Thea ang dumating. Wearing a delighted look on his face, James said, "I got something impressive." Ikaw naman. Ngumiti si Thea at sinabing, "Same here." Sige. Lumapit sa kanila ang custodian at tumingin kay James at sa omniscient deity. Sinasabi, ngayon na ang bawat isa ay nakakuha ng isang bagay. Umalis ka agad.
Huwag kang bumalik dito bago pa matanggal ang selyo. Fair na, Thea. Hinawakan ni James ang braso ni Thea at tumalikod na para umalis. Hindi siya pwedeng umalis, sabi ng custodian habang nakaharang sa dinadaanan niya. Huminto si Thea sa kanyang paglalakad at tumingin kay James. Sinabing, dapat kang bumalik. Darling, mananatili ako at lilinisin ang aking demonic energy. Ngunit, nag-atubili si James na makipaghiwalay sa kanya. Aabutin ng ilang taon bago sila muling magsama. Nakangiting sabi ni Thea, huwag kang mag-alala. Ilang taon na lang. Kapag nalinas ko na ang aking demonic energy, babalik ako para sa'yo. Tapos, naging malungkot ang ekspresyon niya. Kawawang Winnie tandaan na bumalik sa Kensington at gumugol ng ilang oras sa kanya. Huminga ng malalim si James. Mukhang hindi niya maaga si Thea. Kaya, tumango siya at sinabing, mag-ingat ka ha. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Winnie. Pagkasabi niyan, tumingin siya sa custodian at sinabing, ipapaubaya ko sa iyo si Thea. Bahagyang tumango ang custodian. Pagkatapos, hindi nagtagal si James at tumalikod para umalis kasama ang omniscient deity. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dalampasigan sa tabi ng bangin. Sa pagtingin sa ilog sa harap nila, ang omniscient deity ay nagtanong, ano ang nakuha mo? Nakangiting sabi ni James, isang kahanga-hangang sikretong supernatural na sining na mas malalim at mas maunlad kaysa sa iba pang nakatagpo ko sa nakaraan. Linang ang mabuti, pagkatapos magbigay ng isang maikling pangungusap. Ang omniscient deity ay lumiko upang umalis. Samantala, si James naman ay patuloy na nakatitig sa bangin. Hindi niya akalaing makikipaghiwalay sila ni Thea ng ganoon lang. Sinabi sa kanya ng tagapag-alaga na ang paglilinis ng demonic energy ng isang tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang taon. Ngayong nagkahiwalay na sila ng landas, hindi maiwasang isipin ni James kung kailan sila muling magkikita. Kaya naman hindi agad siya umalis. Sa halip, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nagninilay. Nagpapadala ng impormasyon tungkol sa lihim na supernatural na sining sa kanyang isipan. Ang lihim na sining ay tinawag na Novenary Golden Body CD. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na ginamit upang linangin ang pisikal na katawan ng isang tao upang ipakita ang supernatural na kapangyarihan ng pisikal na kakayahan ng isang tao sa pamamagitan ng paglilinang ng katawan ng isang tao sa Grand Sage Realm. Maaaring ipagtanggol ng isang tao ang anumang sandata kung ang kanyang katawan lamang. Gayunpaman, ang Novenary Golden Body CD ay mahirap linangin. Ang mga naunang yugto nito ay partikular na masakit. Anuman, kapag ang pisikal na kakayahan ay tumaas, ang isa ay magiging walang kapantay sa kanyang mga kapantay sa mga katulad na yugto at maaari pang malampasan ang mga nasa mas mataas na ranggo. Nangangahulugan ito na isang 9th rank martial artist ay posibleng matalo ang isang tao sa supernatural stage. Sa normal na mga pangyayari, ito ay hindi maiisip. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paglinang ng Novenary Golden Body CD, ang isang tao ay makakabawi sa kakulangan ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang hindi masisirang katawan. Huminga ng malalim si James. Ang Novenary Golden Body CD. Anong paraan ng paglilinang? Sa kabutihang palad, ang aking pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa karaniwang Joe. Kung hindi, kailangan kong gumugol ng maraming taon sa paghahanda. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin sa harap niya. Agad na pumasok sa isip ko ang imahe ni Thea. Huwag kang mag-alala, Thea, hindi kita pababayaan. Kapag muli tayong nagkita, magbabago na akong tao. Tiwala si James sa sarili niyang kakayahan.